Our scripture reading is from the New Testament, book of Matthew, chapter 20, verses 1 to 16. New International Version. Let us read the verses responsibly and all together in the last verse. Verse 1. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into his vineyard. Verse 3, about 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace, doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." Verse 5, so they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have been you standing here all day long doing nothing?" Verse 7, because no one has hired us, they answered. He has said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on the first." Verse 9, the workers who were hired about 5 in the afternoon came, and each received a denarius. So when those who came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. Verse 11, when they received it, they began to grumble against the landowner. "Those who were hired last worked only 1 hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." Verse 13, but he answered one of them, "I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius?" "Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you." Verse 15, don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Verse 16, altogether, so the last will be first, and the first will be the last. This is the word of God. You may now be seated. Magandang hapon po sa ating lahat at ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa labor. So ngayong May ay ating pinag-aralan yung about sa ano ba yung tungkol sa labor. At nung first preaching natin ay nakita natin yung ano ba yung approved workers of God. So yun ating nakita. At nung last week naman ay tinuro sa atin yung spirit-filled mothers. Bakit nasa labor din yung mother? Kasi meron nga ako napanood na hiring, no? Parang greatest work daw. Pero mother pala yung tinutukoy na doon. Kaya kabilang talaga yung mga mother sa series natin dito. At ngayon pagpapatuloy nga natin at ito ay patungkol sa labor or sa parable of the vineyard. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba at nadakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal na walang kapantay, O God. Salamat at binigay mo po ang iyong bugtong na anak ni Jesus para kami ay magkaroon ng kaligtasan, O God. Hindi kami karapat-dapat, ngunit Lord, salamat po sa iyong biyaya na ito, O God. At ngayon po sa hapon ito, patuloy na turuan niyo po kami, tulungan kung ano po ba ang tunay na kahulugan ng iyong katapatan, ng iyong generosity, ng iyong biyaya, Panginoon God. At may apply po namin ito sa aming mga buhay, sa aming paglago bilang mga Kristiyano, God. Maraming salamat po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun nga po, last week, dahil Mother's Day, ay itinuro sa atin ni Ninong Freddy, ano ba yung spirit-filled mothers. At naalala ko din yung aking mother. So maagang namatay yung aking ina, 13 years old pa lang ako at siya ay 49 years old. So medyo konti lang yung memories na meron ako tungkol sa aking mother. At isa nga dito yung
yan, pagtatrabaho sa isang kapihan. Dahil kami nga po ay sa taga Batangas, no. Meron yung lola namin sa katapat lang naman na kalsada ay meron siyang gilingan ng kape. Yung kumbaga hindi pa yung kape na may balat pa siya. So pag dinry yon, tinatuyo yon, dadalahin nyo ng mga kung sino man yung mayroong mga kape na nakapitas sila ng kape na marami at napatuyo na nila yon. Instead na mano-mano, kasi uso pa rin yung may lusong tapos may babayuhin. Siyempre, medyo matrabahong gawain yon. So, meron namang machine, yung gilingan nga ng kape. At yun yung sa lola ko namin. At yan, maraming mga kape. May kaping Barako, kaping Robusta, mga ganyan. So, yun, kaya medyo familiar talaga ako. Siyempre, Batanggenyo nga. At ganyan yung mga kape. Siyempre, bago naman dalhin ng lola kasi binibili niya yung mga kape na yun at idadalhin niya yun sa Nestle. So, yung mga Nescafe, ganyan. So, dadalhin niya. Siyempre, hindi naman papayag yung Nestle na may balat pa yung kape. Kasi pag giniling yung kape na yun, may mga balat pa din yun na magkasama ng beans. Ayan. So, kailangan mo ngayong pilian ng balat yung kape. Ayan, parang ganyan. Hanggang sa maging ganyan siyang kalinis. Ayan. So, ang tawag nga namin doon ay yung paghihirang ng kape. Kasi tapos may bilao ka, yan, patahip-tahip ka, ganyan. So, yun ay during summer, ginagawa namin yun kasi kailangan namin kumita. So, yun yung isa sa way para kumita kami at para may pangbaon din. So, every week. And then, minsan kapag nagtawag yung lola namin, may mga kailangang hirangan na kape. So, hindi lang naman kami pumupunta doon. May mga iba rin kaming kapitbahay doon. Ayan. And at the end of the day, kapag nalinis mo na yung kape na yun, so lalagay mo na yung sako, titimbangin na yun. At per kilo ng nahirang mo, nalinis mo na ng mga kape ay 50 centavos. Ayan. So sa isang maghapon, kung mabilis ka at hindi ka madaya, kasi minsan yung iba, no, meron kasi doon na meron pa rin mga balat. Pero chine-check yun naman yun ng lola namin. So may nagche-check din. So titibang yan sa loob minsan ng isang maghapon, kung maghapon ka nagtrabaho, kasi maghapon talaga yon. Pagka mga 50 kilos yung kaya mong malinis, so meron kang 25 pesos. So pag pinagsama-sama, meron kami ng mga kapatid namin, ilan kami or nandoon kami. So siguro in a day, mga 100 pesos din kami. So okay na din. Kasi that was during 1990s, mga ganon. And yun talaga yung fair lang, 'di ba, na kung ilang kilo yung patimbang namin, yun yung ibabayad sa amin. So ganun yung sistema ng world. Pero sa ating parable ngayon, which is the parable of the vineyard workers, hindi ganun. So iisipin natin, parang unfair naman yata. So titingnan natin kung ano ba ang kahulugan ng parable na ito. At familiar tayo sa parable. So yung parable, kung nag-aaral po kayo ng TEE, ayan, so sa book 3, makikita natin yung iba't ibang klaseng parable. Ito yung examples of the kingdom. And there are 8 parables na mayroon doon. And then itong parable na ito naman na makikita natin ay during the 6 months of approaching itong parable of the vineyard workers. So ano ba yung parable? Hindi ito yung fable, no, yung pabula ng mga characters ay mga hayop. Ito naman ay yung parable ay is an example from everyday life which teaches a spiritual truth. No, ito ay example from everyday life. Kaya yung makikita natin, no, yung mga example talaga doon is madaling makarelate yung mga tinuturuan ng ating Panginoon. At ang spiritual truth na tinutukol dito, ay meron lang isang main spiritual truth actually yung bawat parable. At ito ay tungkol sa kingdom of heaven. So ito yung main theme lagi or spiritual truth ng parable. At there are 3 rules ng pag-interpret ng parable. So una nga yung hanapin natin ano yung spiritual truth nito. So which is una yung kingdom of heaven. So ano ba yung kingdom of heaven? Dito sa parable na to, it is like a landowner who goes out several times during the day. So 5 times actually yon, looking for an employed man to hire to work in his vineyard. So ito yung kingdom of heaven dito sa parable to. Kasi maraming klase ng kingdom of heaven. So yun yung titingnan natin. But dito magpo-focus tayo dito sa chapter 20. So ito na yung malapit na yung year of passion actually. And the main themes actually na makita dito ay yung
God's grace and fairness. Ito nga talaga yung nakita natin dito. Equality in God's kingdom and the generosity of God, which challenges our human understanding of fairness and merit. So, tatlo. Nakita natin yung God's grace and fairness, equality in God's kingdom, and the generosity of God. Sino po dito yung na-hire from the Philippines papuntang Bahrain? Oh, madami tayo na-hire from the Philippines, no? At nung pagpunta nyo dito ay meron na kayong sinign na at least contract na ito ang matatanggap mo, meron kang ganitong salary, walang overtime kasi kasama na sa extra effort allowance, o kaya ito yung may accommodation, at ito may transportation. Ganyan, di ba? At nag-agree kayo. Tama? So, hindi naman kayo pipirma kung hindi kayo agree doon sa ano nyo. And then, pagpunta nyo dito, okay, sa simula ng trabaho, maganda, masaya. And then, syempre, pag tagal-tagal mo, nalaman mo na yung ka-work, ka-office mate mo na mas magaling ka, mas mataas yung qualification mo, mas malaki yung sweldo. Parang unfair naman yata yun. Pero, tandaan mo, sa una pa lang, bago punta dito, nag-agree ka doon sa contract na yon. Kaya unfair ba yung employer mo? Hindi. So, siguro, sino may problema? Ikaw na yon. So, yun yung sa standard ng mundo, parang unfair. So, yun ang titignan natin. Pero dito pala sa kingdom ng ating Panginoon, hindi pala ganun nag-ooperate. Okay? So, ano yung lessons na makikita natin dito sa parable na ito? Una, yung parable to, it highlights yung God's grace nga and fairness. Ayan. So, kumbaga, hindi unfair ang ating Panginoon. Sa tingin natin na parang, bakit naman ganun? Iba yata. Parang, bakit niya natatanggap yung ganung blessing na, mas parang magaling naman ako sa kanya, mas nagsuserve naman ako sa kanya. Pero hindi ganun, ano? Pangalawa, this parable emphasizes the importance of humility and contentment. Ayan kasi ang problema, wala tayong humility at saka hindi tayo masyadong nakukontento sa kung ano yung mga blessings na binibigay sa ating Panginoon. At tinitingnan natin yung blessings na meron yung iba. Parang gano'n yung nangyayari. No? Kaya nagkakaroon tayo ng discontentment. Okay? At pangatlo, this parable reminds us that God's invitation to serve in His kingdom is open to all. Hindi para sa ilan lang na tao na magsaserve, hindi lang sa ilang tao na sa mga malalakas o sa mga bata o sa able. So, baga open sa lahat yung work ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, sila na lang kasi ako, hindi ko na kaya, matandaan na ako, ganyan. Tsaka, sila lang kasi bagong Christian pa lang ako eh. Yung mga matatagal na lang. Hindi ganyan po yung nag-operate. So ito yung lessons na makikita natin dito sa parable nito. And ang pangalawang rule sa pag-interpret ng parable ay tingnan natin yung context. Ano ba yung context ng parable na ito? Okay? Yung context na ito ay, siyempre, Matthew chapter 20 yung ating binasa. Tingnan natin, ano yung Matthew chapter 19? So before nung parable na ito. So mababasa natin dito from chapter 19, verses 16 to 27, 16 to 30 actually, yung last part ng Matthew chapter 19, yung kung saan lumapit yung rich young ruler. Familiar kayo doon, no? Yung rich young ruler na lumapit sa ating Panginoon at gusto niya malaman ano ba yung kailangan para makakaroon siya ng eternal life. Ayan. At ang problema, nung sinabi ng ating Panginoon na ito, gawin mo, dahil alam niya na mayaman yung rich young ruler na yun, ayun, unwilling yung itong rich young ruler to sacrifice all he had in order to follow Jesus, and then he went away sorrowfully. Kumbaga, siyempre, siguro napakayaman talaga ito, kaya hindi niya kayang iwan yun para magkaroon ng eternal life. Tayo, nung iniwan natin ating bansa sa Pilipinas, iniwan natin ang Pilipinas. Diba? Hindi natin pinili, iniwan ang Pilipinas. Kumbaga, parang wala naman tayong iiwan talaga. Kaya madali tayong nakapunta dito. So, yun yung unang context. At pangalawa, ito na yung si Peter nagtanong. Kasi nakita niya parang itong rich young ruler na to, hindi niya kayang iwan yung kanyang inheritance o kung ano man yung kayamanan niya. Sabi niya, so Peter was somewhat boastful in claiming, sabi niya sa ating Panginoon, Lord, kami, iniwan na namin lahat, di ba? Nung tinawag sila ng ating Panginoon at para sumunod sa kanila, iniwan talaga nila yung trabaho nila, yung fishing, yung mga boats nila, iniwan nila, no? Kaya nagtanong siya, what then
shall we have? So ano naman ang blessings na mayroon? Kasi parang prideful tong si Peter eh. Alam naman natin ang character ni Peter, di ba? So yun. Kaya naman Jesus promised great blessings, but cautions, but many who are first will be last, and the last first. Ito yung sa last verse ng chapter 19. Tingnan nyo, many who are first will be last, and then the last first. So, sa binasa natin kanina, medyo nagbaliktad siya, nag-interchange. So, titingnan natin yun. And then, this story and this final statement are obvious reasons for Jesus telling this parable. So, ito yung kung bakit sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga followers, itong parable na ito. Itong parable of the vineyard workers. At napakaganda, napaka-usay ng pagkakabanggit ng Panginoon itong sa parable to. At kung titingnan natin, itong parable to walang interpretation. Unlike dun sa mga parable dun sa Matthew chapter 13, may mga interpretation yon. Kaya yung mga scholars, iba-iba minsan din ang interpretation nila dito sa parable na ito. So, ano yung sermon outline natin? Una, yung the problems in the parable. Bakit ang mga problema dito sa parable to? Hindi yung parable lang may problema, kundi yung mga problema na makikita natin sa parable. Kasi may problema yung parable. Kasi isip na, oo nga kasi hindi naman ganun dapat talaga. Unfair, no? Parang isip nyo, may problema yung parable. Hindi yun. Ang titingnan natin, ano yung mga problems na makikita natin dito sa parable na ito? Pangalawa, yung payments for the workers. So, titingnan natin yan. Kayo, di ba, excited tayo sa anong payment, anong bayad, anong sweldo, ganyan. Pangatlo, yung pettiness of the workers. Ayan, nabasa natin kanina yung mga reklamo. So, titingnan natin yan mamaya. And then, the principles for us as believers. Ano naman yung mga dapat nating matutunan tungkol dito at paano natin may apply ito sa ating mga buhay bilang mga approved workers of God. Amen? Okay, so tingnan natin the problems in the parable. Una, there wasn't a lot of time between harvest time and loss of the produce. So itong parable na to ay nangyari sa in a way na parang summertime na harvest time na ng mga grapes at malapit na ring magtag-ulan. So sabi nga dito ay this kind of thing frequently happened at certain times in Palestine. The grape harvest ripened towards the end of September, and the rains came soon after. If the rains came before the harvest was in, it was ruined. So to get the harvest in, any worker was welcome, even if they could only give an hour or so. So talagang may deadline na hinahabol para ma-harvest itong mga grapes na ito. Sino nakapag-try ng mag-harvest ng grapes? Uy, wala pa. Hindi pa natin alam. No? Sa Philippines, may mga ganun na rin. No? Sa La Union nga, meron na, di pagpupunta kayo doon, mayroong pwede kayong mag-harvest. Tapos, binili mo na yon, yung makukuha mo, babayaran mo. Yung baliktad, no? Ayan. So, yung mga nagpunta sa Georgia, no, parang hindi naman yung, yung grape pag-harvest, kundi paggawa ng wine. So, kaya may kailangan ma-harvest agad itong mga itong grapes na to. Kasi pag hindi, maaring masira lang yan. Di sayang naman. Kaya, ganun yung. Pero pwede naman yung landowner actually, pabayaan na lang niya. Pero ang ginawa niya, dahil generous siya, gusto niya mag-hire ng mga workers para doon sa kanyang vineyard. Pangalawa, there was the problem of how much each worker was going to get paid. Ito nga, yung walang contract ba? Sa unang mga hinar niya lang, nagkaroon ng agreement. Pero yung sa mga sumunod na, bakit natin, walang sinabi na, babayaran ko din kayo ng 1 denarius or ganyan, di ba? And pangatlo, there were many unemployed men gathered each morning, hoping to be hired for the day. They are the displaced, unemployed, and underemployed workers of their day. At marami yun sa marketplace, or yung tawag doon sa marketplace na yun, ay yung parang labor. So, titingnan na natin ngayon yung paano pa yung pag-hire or yung calling of the. So, verse 1, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. Sa ibang translation, yung early in the morning is at dawn. So, umaga pa lang, or sa oras din, kung baga eksakto, parang 6 o'clock in the morning. So, yung simula ng oras nila. So, doon nagpunta yung landowner na yon para nga mag-hire siya ng workers doon sa vineyard. So, sa verse 2, he agreed to pay them a denarius
for the day and send them into his vineyard. So ito sa unang group ng workers, merong agreement. They agreed to be paid ng 1 denarius. So ano yung mga details na makikita natin dito? Yung landowner, it represents God. Okay? And then yung vineyard, it represents yung kingdom. Yung hard workers, it represent people becoming Christians. And then yung different hours, so sa nakita natin may mga iba't ibang oras ba yung pag-hire. It represent conversions at varying periods of life. So merong maaga na convert, meron naman yung nasa deathbed niya, meron din ganon. So iba-ibang klase. And then the work performed represents service in the kingdom. And lastly, yung denarius, it represents yung ating reward. So ito yung mga interpretation doon sa mga details na yun na nakita natin doon sa first 2 verses or sa kabuuan din ng ating binasa. And then we are all called to work in the kingdom. So tayong lahat ay tinawag para magtrabaho doon sa kingdom. Some make greater sacrifices than others. Nung kagaya nga ng sinabi ni Peter doon sa chapter 19, sabi niya, Lord, kami iniwan namin lahat. So yung iba talaga nagsasacrifice ng mas marami kaysa dun sa iba ding mga works. Yung iba parang hindi naman ganoon kalaki yung sacrifices na ginagawa nila para dun sa ministry or kung sa gawain ng ating Panginoon. And then some work more than others. Dun sa Matthew chapter 20 verse 12. Kasi, di ba yung iba 12 hours, yung 6 o'clock na hire, compared dun sa mga 5 o'clock na, 1 hour lang yung difference na. Kaya mas maraming talagang nagawa yung mga 6 o'clock na hire. And then some work harder than others. Kumbaga talagang yung iba nga, sa init ng araw, nagtatrabaho pa din sila. Like yung iba, habang yung iba nasa shade pa, hindi pa sila natatawag eh. Hindi pa sila na-hire. Kaya parang konti lang yung ano nila. Kumbaga kahirapan sa pagtatrabaho. At dun sa 2 Corinthians 11:23-29, ito yung kung babasahin nyo, ito yung hardship ni Apostle Paul. Talaga kung walang makakapag-compare doon, kung sa hirap at hirap lang din naman ang ginawa sa ministry. Pero hindi siya pwedeng mayabang na, Lord, dapat mas malaki ang reward ko kaysa doon sa mga ganito, di ba? Hindi pwedeng ganon. And lastly, but when we became Christians, we all agreed that God's offer was not just fair, hindi lang fair, pero generous din. Generous din kasi actually yon yung ating Panginoon pagdating sa binibigay niya sa atin. Okay? Kaya hindi natin pwedeng isabihan ng ating Panginoon na, Lord, napaka-unfair mo naman. Diba? So kung talagang gusto natin fairness, Romans 3:23. Yun na. Para i-challenge natin yung fairness ng ating Panginoon. Okay, tuloy natin yung ating parable. Sa verse 3, about 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, you also go and work in my vineyard and I will pay you whatever is right. So, ang sabi dito, I will pay you, gano? Whatever is, hindi 1 denarius, no? So, kung ano lang yung tama, yung sa tingin niya, ganyan. And makita natin, saan siya nagpunta? Doon sa marketplace nga, no? Na doon yung maraming mga workers. Nakapunta na ba kayo doon sa may, sa tapat ng police station dyan? Doon sa may dyan lang na malapit sa bahay ni na Sister Letty dati. May corner doon sa may Toyota gasoline station. Eh, maraming workers na nag-iintay dyan. No? Nung Tuesday, nagpunta ako. Ayan. Talagang pagka-park ko ng kotse, sabi niya, boss, labor. You want laborers? Parang ando na kaagad sila. Talagang naghihintay sila ng mga trabahador. Hindi lang, sa isang side pa lang yan. Ito pa yung ibang side. Talagang punong-puno sila doon. 7 o'clock ako nandoon. Pagkahatid ko kay Sen, nagpunta ako, chinek ko. Sabi ko, totoo, ang dami talaga. At nandun, dala nila yung mga tools nila. Kasi dyan talaga kami minsan naghahanap ng mga welders or mga sa construction. Andyan sila na nagtatrabaho. Umagang-umaga yon. So, pag imagine na hindi sila na-hire. Yung iba kasi siguro regular na nandiyan dyan na sinusundo na lang. Yung iba kasi may mga, nakikita ko din na may mga van na doon na yung pinipick up na yung iba. Pero paano naman pag hindi ka nakuha? Kagaya ng ibang, yung kagaya 11th hour, no? Kasi malamang hindi sila qualified, kaya hindi nga sila nakuha. So maraming ganyan. Nakita ko din doon may mga ibon. Yung ibon naghihintay din, pero hindi naman sila para wala sila. Hindi nila kailangan magtrabaho kasi may nagpapakain sa kanila doon.
mabuti pa sila, no? Yan. Kung sabi nga, buti pati mga ibon na to, hindi kailangan magtrabaho. Ganun ang ating Panginoon, no? Kaya dapat mas ano rin tayo na yung kung ibon nga, pinapakain ng Panginoon, tayo pa kaya, di ba? So, tingnan natin. So, sa verse 5, so they went. Nagpunta din yung mga yan. And then, they went off to join others already working in the vineyard. Sa verse 5 ulit, so he went out again about noon. Ito na yung 12 o'clock. Sino lumalabas ngayon? May pa lang ngayon na tanghali 12 o'clock, lalabas kayo, punta kayo sa site. Malamig, no? Ang init. So, May pa lang. So, paano pag sa June or July or August? Diba? Sobrang kainitan. Diba? So, about noon, he offered them work too, and they joined the others working in the vineyard. So, the sun was overhead, and the work make them sweat. Sino yung nagtatrabaho sa construction sa atin? Meron po ba dito? Wala. So, yung mga nagpupunta sa site, si Ninang Malu, no? Alam mo naman, pagka may summer ban, no? Pero wala pa pala nga yung May, ewan ko, June or July pa yata. Kasi yung mga workers sa amin nagrereklamo kasi 12 o'clock nagtatrabaho, 1 o'clock nagtatrabaho sila sa labas. Ang init na. Sabi ko, well, hindi pa naman nakaban ngayon. Pero ibig sabihin, ganung oras, talagang mainit magtrabaho. Itong mga workers to, ganun din ang nangyari sa kanila. Yung mga na-hire ng 12 o'clock. And then, tuloy pa, about 3 in the afternoon, and did the same thing. So, he went out again about noon and 3 in the afternoon. So, dalawang beses ulit siya nagpunta, about noon and then 3 in the afternoon. So, ganun din, these two joined those who had been working for many hours. Kung baga, marami na, yung mga 6 o'clock na hire, siguro ilang basket na ng grapes yung na harvest nila. Tapos itong mga to, may bago na namang Ganon siguro kalaki yung yung vineyard para mag-hire pa siya na mag-hire ng mga workers. Kasi siguro kulang yung mga tauhan pa. And then, sa verse 6, about 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" Parang sa ibang translation, they were idle. Itong mga ibang workers na to na nakita at the 11th hour. Sa ibang translation, 11th hour na ng time na to na na-hire sila. So, ang sabi nila, "Because no one has hired us," they answered. So, kawawa naman sila, no? Kasi, itong mga workers, imagine niyo na, itong mga workers na, itong mga day workers na ito, ay umaasa lang sila dun sa, kikitain nila silang araw, sa araw na yon para i-support dun sa kanilang mga family na naghihintay sa kanila. So, kung wala mag-hire sa kanila, wala silang kakainin. So, imagine, hindi, ang sweldo ng mga ito, hindi para makapag-save pa sila, kundi para sa kanilang mga daily needs. So, kung halimbawa, kung mag-ooperate siya sa same sa world natin, nagtrabaho ka ng half denarius lang yung sweldo mo, ang kailangan talaga sa isang araw is 1 denarius na para ma-support mo yung family. So, imaginein mo tong na-hire ng 5 o'clock, 1 hour na lang yun niya. Ibig sabihin, 1/12 na lang yung susweldoin niya kung titingnan natin sa totoong buhay, di ba? Ayan. So sabi nung landowner, he said to them, "You also go and work in my vineyard." Ayan, so ganun yung nangyari. So tingnan natin yung hiring of the workers. Sino po taga-HR? Oh, si Melvin din. Lahat trabaho ni Melvin, no? So alam nyo yung mga law sa mga labors, no? Ganyan. At yung paano nag-ooperate to. So, tingnan natin, no, sa early morning, ito yung hiring time, 5 beses, 6 o'clock, 9, 12 o'clock, 3 p.m., and 5 p.m. At ito yung mga promised workers, promised wages doon sa mga workers na to. Doon sa early morning is 1 denarius. Ito yung normal day's wages. At saka ito palang 1 denarius, ito sweldo talaga ng mga Roman soldier. So, ibig sabihin, yung pagbibigay ng 1 denarius doon sa mga workers na ito, very generous na yung landowner. Kasi pang sweldo to ng Roman soldier eh. Di ba? Malaki na yan. Di ba? Malaki. Kaya siguro nag-agree sila. Yung mga umagang-umaga pa lang. Pero dun sa 9 o'clock, ang sabi niya, whatever is right. Di ba? Then dun sa 6th hour or dun sa 12 o'clock, yung sa kainitan ng araw, walang minention na sweldo. Ganoon din sa 3 p.m. and 5 p.m. So, kung titignan natin, ganyan yung naging parang system, no?
So, yung mga na-hire later of the day, hindi nila alam na magkano kaya ang sisweldohin nila kasi wala naman silang napag-agrihan. Basta may trust sila doon sa landowner na bibigyan sila din ang sweldo kung ano yung karapat-dapat sa kanila. So, why did the landowner hire workers at different times throughout the day? So, yun nga, matatanong nyo rin siguro kung bakit gano'n. Yun nga, dahil nga sa napakalaki nung kanyang vineyard, ay kinailangan niya ng maraming workers. Pero aside from that, it is to demonstrate his willingness to offer opportunities for people to work and be a part of his vineyard. And this emphasizes God's inclusiveness and desire for all to have a chance to participate in His kingdom. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi mahalaga na late na kayo na naging Christian or late na kayo nakapag-decide na magjo-join sa ministry. Ang importante ay makaging part tayo doon sa work, doon sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya I encourage everyone kung ano yung nakikita nyo na kailangan natin dito sa ating Acts Church na mga ministry, welcome na welcome kayo. Yan, so hindi lang exclusive doon sa mga matatagal na, sa mga tingin natin na mga bata pa na malalakas, kumbaga lahat tayo ay welcome. Okay? So we are all promised the same reward, the reward of salvation. So ito lahat tayo promised, ito ipinramis sa atin. Sa Mark 16:15-16. Sa lahat ng naniniwala ay magkakaroon ng kaligtasan. And we are all promised the forgiveness of sins. Sa Acts 2:36-41, sabi ni Peter sa mga Israelites. So yan yung pinramis sa kanila. And then we are all promised abundant life. Sa John 10:10. Diba yun yung promise ng ating Panginoon? Life to the full. And we are all promised the hope of eternal life sa John 3:16. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting or eternal life. So ito yung reward na pinramis sa atin. At lahat tayo yan kasama dyan. Okay? Kay Paul, hindi ibang exempted sa kanya. Pero siyempre, alam natin, may iba pa ring reward pagdating sa judgment day. No? Pero ito yung lahat na tayo ay pinramis ng ganitong reward. So tuloy tayo no sa verse 8 na. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first. So ito na yung system na last muna bago yung first. Yan, okay? So ito na yung payments of the workers. So exciting to. Ito na yung exciting part, di ba? Kapag yung swelduhan. Okay. At saka bakit kailangan na on that day din ibigay yung wage nila, yung sweldo nila? Kasi sa Deuteronomy 24:14-15, ito pa yung isang rule ng pag-interpret ng parable. Kailangan siya ay nag-agree doon sa Bible, sa teachings ng Bible. Kaya itong parable na ito ay alam ng ating Panginoon itong tungkol dito sa Deuteronomy na ito. At sabi dito ay, do not take advantage of a hard worker who is poor and needy, whether that worker is a fellow Israelite or a foreigner residing in one of your towns. Verse 15, basahin natin sabay-sabay. Pay them their wages each day before sunset because they are poor and are counting on it. Otherwise, they may cry to the Lord against you and you will be guilty of sin. Kaya pala yon, the same day, kailangang bayaran itong mga laborers na ito. Kasi nasa Bible din. Kumbaga, ito ay alam din nating Panginoon. Kaya ito yung pangatlong rules ng pag-interpret ng Bible. Kailangan nag-agree din dun sa whole context ng Bible. Hindi siya yung salungat doon. So yun na nga, may kailangan natin ng spiritual truth, and then kailangan yung context, and then ito dapat nag-agree doon sa Bible. So what is the significance of the landowner paying the workers who were hired last first? So ano naman ang significance na bakit inuna yung mga na-hire nung 5 o'clock kaysa dun sa na-hire nung 6 o'clock in the morning? Bakit kaya sa tingin ninyo? Kasi pagka nauna yung mga 6 o'clock, hindi nila malalaman kung magkano yung sinuweldo nung mga nung mga late na nakasweldo. Ayan. It challenges the expectations and assumptions of the other laborers. So it also highlights
the generosity and grace of the landowner. Para ipakita dun sa mga nauna na, ganun ka-generous ang landowner. Ayan, ganun ka-gracious. Who chooses to bless those who have worked for a shorter time with the same reward as those who have worked longer. So this demonstrates God's fairness and His willingness to bestow His blessings on all who come to Him. So ito yung ibig sabihin ng bakit naunang swelduhan yung mga huling na-hire kaysa dun sa mga mas nauna. So ano na yung sweldo? Ito na, yung 5 o'clock. Sabi sa verse 9, the workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. Parang, wow! Buong araw na sweldo. Kasi alam nila na 1 denarius yung sweldo sa isang araw, no? Parang, wow, no? Sarap naman, napaka-blessed naman nating araw na ito. Ang konti ng tinrabaho natin. Pero isang buong sweldo, isang buong araw ang ating sinweldo. So imagine niyo yung mga nakapila sila, di ba? Imagine niyo yung na-hire nung 6 o'clock. Wow, 12 days na sweldo to. Kasi 1 hour, 1 denarius eh. Di ba? So sa verse 10, so when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. Parang biglang lumungkot yung story. Parang ito na. Parang ang unfair naman yata ng landowner na to. 1 denarius, sinuweldo ng nagtrabaho ng isang araw, isang oras lang. Yung 3 oras, ganun din. Yung 6 na oras, ganun din. Di ba parang, hindi yata tama yun, no? Parang problema talaga yun, no, ng parable na to. So let's look at the payment of the workers. So yung hiring time, so yung 11th hour, ito 1 denarius. Siyempre yung 9th hour o yung 3 p.m., 1 denarius din. Yung 12 o'clock, 1 denarius din. And about yung 9 o'clock, 1 denarius din. And of course, yung 6 o'clock na nagtrabaho, 1 denarius din. So, in short, lahat sila nakatanggap ng 1 denarius lang. Pare-parehas lang yung kanilang sweldo. Diba? So, hindi na iba. Ayan. So, parang, teka, pag sa trabaho natin yung sa totoong buhay ngayon, agree ba kayo dito? Hindi kayo makasagot, no? Masaya ba kayo? Ano yung feeling niyo kung kayo yung yung na-hire ng 5 o'clock in the afternoon? Masaya kayo, 'di ba? So pero kung kayo yung na-hire nung 6 o'clock, kasi talagang eager ka na magtrabaho, 'di ba? Kaya nga maaga ka nandoon, tapos na-hire ka na agad. So ano naman ang mafi-feel mo? Masaya ka rin ba doon sa blessing na natanggap nung na-hire ng later in the afternoon? Yeah. Parang hindi naman kayo talaga masaya. Yun naman ang agreement, di ba? So parang ang hirap, di ba? So andito na yung pettiness of the workers. Sabi niya, when they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only 1 hour. Itong mga huli mong hina, 1 oras lang, baka nga 1 basket lang yung na-harvest nila. Tapos kami, ginawa mo silang equal yung sweldo sa amin na kami nagtrabaho ng buong hapon na sa kainitan ng araw. Tapos sila nandun lang na parang pabanjing-banjing nga lang sila. Tapos parehas lang kami ng sweldo. Di ba? Parang siguro nag-welga na itong mga to, no? Parang strike na, nag-strike, no? Parang ganyan. Pero wala silang magagawa kasi sabi nga dun sa ito yung pettiness, no? It isn't fair that you made them equal to us who worked all day, because these men had received their agreed wage but were expecting even more. Kasi hindi sila contented doon sa kung ano yung binigay sa kanila. Nakita nila yung blessing na mayroon yung iba kaysa doon sa blessings na binigay sa kanila, which is, yun naman yung deserve nila dahil yun yung agreement, di ba? Pero sa tingin ko, meron tayong gano'n, mga evil eye, no? Parang, bakit siya, parehas naman kami ng kasipagan sa ministry, pero parang lagi siyang binibless ng Lord. Ako nga, mas masipag pa eh. Parang, kino-compare mo yung sarili mo sa iba, di ba? Parang gano'n. So, ito na yung sabi nung landowner.
I am not being unfair to you, friend. Dun sa Aramaic translation, sabi niya, my friend. Sabi niya, my friend, I am not being unfair to you. Kaya niya, didn't you agree to work for a denarius? Ito na yung sagot dun sa tanong nung hinire kayo dito, tapos nalaman niyo yung sweldo ng inyong office mate, Bahraini pa yun. Huwag na kayo magreklamo kasi pag local, talagang malaking sweldo. Pero kan ba, same level mo lang, no? Na pares naman kayo ng nationality, tapos pares, nalaman mo na, parang hindi naman yung tatrabaho, pero mas marami yung ginagawa ko. Pero mas malaki yung sweldo niya. O kaya, bakit siya binigyan ng bonus ako? Hindi, 12 years na ako dito. Siya, 1 year pa lang may bonus. Parang, okay, pare-pares ng boss. Parang, hindi yata fair yon. Pero, yun ang agreement. Yun ang pinagkasunduan din ng kumpanya. Sa verse 14, take your pay and go. I want to give the one who was hard last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? Ito na, yun nga. Kasi ang sa ibang translation, yun nga, do you have an evil eye? Yung evil eye, yun nga talagang, no? Yung masingkit. Yung sa mga anime, pag maliit yung mata, yun, kalaban yun. Pag malalaki yung mga mata, yun, mabubuti yun. Check nyo yun sa anime, no? Totoo. Oo, i-check nyo. Pag ganun yung mata niya, evil yun. Pero pag malalaki yung mga mata, good yung sa anime. Yun yung rules ng paggawa ng anime. Ayan. Kaya pag singkit kayo, hindi naman kayo Chinese kayo. Ayun. Di ba, parang ganun, tama naman yung landowner. Sabi niya, baka naiinggit ka kasi generous ako. Generous na nga siya kasi 1 denarius na yung binigay sa kanila in the first place na sobra-sobra yon dun sa trabaho nila. Pang sweldo nga ng Roman soldier yon. So sa verse 16, so the last will be first and the first will be last. This is the essence of God's grace when He rewards and blesses man according to His will and pleasure, not necessarily according to what men deserve. So ito yung essence ng God's grace. Nung huli, sa atin kasi parang hindi ganun sa standard natin eh. Kailangan, gusto ko lagi tayong nauuna, ayaw natin yung nahuhuli. Diba? Gusto natin tayong mauuna sa bibigyan ng blessing or sa pila, ganyan, ayaw natin nasisingitan tayo. Standard ng world yun. Pero sa Kingdom of Heaven, hindi ganon. Sa New King James at King James Version, may dinagdag pa actually. For many are called, but few chosen. Ito naman, this was said in the context of this illustration of grace. Jesus emphasized that both the calling and the choosing of God is based on His grace, especially His choosing. Okay, so based yun sa grace ng ating Panginoon, yung pagpili niya, ayan, at saka yung pagtawag niya. Balik tayo sa theme ng ating parable. So tatlo, di ba? God's grace and fairness, equality in God's kingdom, and then the generosity of God. So, what does this parable teach us about God's grace and generosity? So, ano naman ang tinuturo ng parable nito about God's grace and generosity? So, this parable teaches us that God's grace and generosity are not based on our human understanding of fairness or merits. Hindi talaga natin maiintindihan yan. So, yung ways ng Panginoon ay iba sa ways natin. Okay? God freely offers His blessings and rewards to all who come to Him, regardless of the length of their service or their perceived worthiness. It challenges us to let go of our notions of deserving and instead embrace the abundant grace and love that God offers to all. So kung gusto din talaga na mag-operate ang Lord based sa kanyang fairness, baka wala tayo lahat na matanggap, di ba? Okay? So what is grace? Grace is the undeserved gift that God bestows on people that is no way deserves His compassion. Grace is the antithesis of entitlement. Ito yung opposite ng entitlement. Ayan. So, grace is the unmerited favor mula sa ating Panginoon. Hindi tayo deserving pero binibigyan tayo ng ating Panginoon. Ganon yung grace. Ephesians 2:8-10, sabi ito ay, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works,
so that no one can boast. Hindi dahil sa ating mga ginawa para hindi tayo makapagmayabang. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So ito ay sa biyaya ng ating Panginoon kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi dahil sa ating mga mabubuting ginawa. Hindi natin pwedeng isumbat sa ating Panginoon. Lord, ang bait-bait ko nga nung nasa lupa ako eh. Ang dami-dami kong ginawang ministry, ang dami kong binigay sa charity, ang dami kong binigay sa tithes. Hindi natin pwedeng sabihin yun sa ating Panginoon. Hindi ganoon nag-ooperate ang ating Panginoon. Ang salvation natin ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Grace should be especially manifested in our service. It is of grace, not works. All our service is already due to God. So it belongs to Him. So lahat ng ating mga ginagawa ay para sa ating Panginoon yun. Hindi para, mahihirapan tayo nag-work sa ministry kapag mali yung motibo natin. Kung magpa-impress sa iba, hindi para sa ating Panginoon, mali yun. The ability to serve God is the gift of His grace. Kung meron kang kakayanan na mag-serve, biyaya din ng ating Panginoon. Kaya, wag mong pigilan sarili mo na mag-serve. Maraming trabaho sa kingdom ng ating Panginoon. The call to serve God is the gift of His grace din. Yung call to serve din. Kung tinawagan ng ating Panginoon, wag mong wag mo nang teka, parang Lord, mali yata yung tinatawag mo. Hindi yun, no? Baga, salamat dun sa mga nag-respond agad, no? Yung mga workers natin dito na kaka-join pa lang natin sa Acts Church, nag-ministry agad. Praise God sa buhay ninyo. Every opportunity to serve is a gift of His grace. So, lahat ng opportunity na to na mag-serve, i-take natin to. Kahit saan tayo mapunta, dito or kung saan man. And then being in the right state of mind to do the Lord's work is a gift of grace. So kapag meron tayong tamang pag-iisip para grace din 'yun ng ating Panginoon, no? 'Di ba? Yung hindi ka yung nagrereklamo ka sa ministry mo. Parang ikaw na lang lagi, 'di ba? Parang wag ka na mag-ministry kung meron kang ganun. Hindi tama yung pag-iisip mo. Okay? Pag napupuna ka sa ministry, ibig sabihin may mali. So wag mo ring ireklamo 'yon. So successful service to God is the gift of His grace. So it doesn't matter how long you've been in the church or how many sacrifices you have made. Those are nothing in comparison to what God is giving us. So hindi nagmamatter kung 20 years ka ng Christian or 20 years ka na nagsiserve sa ating Panginoon or bago ka pa lang sa ating Panginoon. Ang importante, ginagawa mo yung para sa ating Panginoon nang may kasiyahan, kagalakan at walang pagrereklamo. So yun ang importante. So the principles for us as believers, dito tayo magtatapos. Ano yung lessons na mayroon nating matutunan dito? The Lord is generous in that He rewards those who serve Him. Even though their opportunity for service may have been limited, there is work for everyone. So talaga ang ating Panginoon ay very generous siya. Okay? At lahat tayo may work na pwedeng gawin dito. Hindi na uubusan ng work sa kingdom ng ating Panginoon. The day of judgment will be a great leveler because the Lord does not see as man sees. There will be some surprise. Kaya magugulat ka na, ito pa, parang wala naman itong ginawa. Akala mo lang yun kasi hindi mo naman, ang tinitingnan mo yung physical appearance, yung panglabas eh. Pero ang Lord, iba yung tinitingnan niya. So, wag mong i-judge yung kapatid mo dun sa ginagawa niya sa ministry. Okay? Wag mong i-compare yung sarili mo doon sa ginagawa mo din sa ministry. Parehas lang kayong tinawag. Okay? Nagkataon, mas maraming binigay sa yung talent eh. Kaya mas maraming pinapagawa din sa'yo or skills. Mas maraming time ka. So, marami ka rin pwedeng time na mag-serve. We must avoid a disposition which attempts to bargain with God for what He'll give. So, i-avoid natin to na mag-bargain sa Lord. Lord, pag pinagaling mo ako, sa sakit ko na to, magsiserve na ako. Lord, pag binigyan mo ako ng trabaho, mag-ministry na talaga ako. Lord! Parang gano'n, no? Nakikipag-bargain. Parang hindi gano'n. Huwag gano'n. One should not serve the Lord with a commercial or mercenary spirit or greedy spirit. Yung, Lord, ano bang anong makukuha ko dito pag nag-ministry ako dito? Meron bang allowance to Lord? parang gano'n. Huwag gano'n. Hindi yun ang ng ating Panginoon. Kaya praise God sa mga workers ng Acts Church. Palakpakan natin lang yung mga sarili. Yan. We are serving free of charge. Si Lord ang magre-reward sa inyo.
We ought not to compare ourselves with others. Sabi sa 2 Corinthians 10:12, babasahin ko dito, napakaganda nito. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves. They are not wise. So wag mong i-compare yung sarili mo doon sa iba. Magkaiba talaga tayo, unique tayo, iba-iba tayo ng pagtawag ng ating. Iba-iba din yung giftings na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pag lagi ka nagko-compare, ay mauubos na yung yung contentment mo. Hindi ka naging magiging masaya. Hindi ka na magbi-ministry. So wag ka na mag-compare. Yung kambal ko si Alfer yun eh. Lagi ko lang, it's Alfer. Paano naman si Almer? Laging Alfer daw eh. So it is service, not seniority that counts with God. Ayan. So hindi yung matagal na ako. Parang kayo na lang dyan. Parang may reward na ako kay Lord. Alam ko matagal ko nang ginawa yan. Wala naman tumitigil sa ministry. Tingin si Pastor Pablo, di ba? Hanggat kaya niya, magsaserve siya sa ministry. And God is gracious and merciful beyond what we deserve. So God is very gracious. Lahat kaya pwede niyang ibibigay niya sa atin. Kaya wag tayong malungkot kung parang minsan nako-compare kasi natin, yun ang nagbibigay sa atin ng kalungkutan eh, yung nakikita mo yung blessings ng iba kaysa doon sa blessing ng binibigay sa iyo ng ating Panginoon. So wag ganon. And lastly, ano yung applications natin? Let us rejoice in the blessings bestowed upon others, knowing that God's grace is not limited by human standards. So, maging masaya tayo. Huwag tayong maging kagaya doon sa 6 o'clock worker na hindi masaya doon sa tinanggap ng mga 5 o'clock or yung 11th hour na nagtrabaho. Dapat maging masaya tayo sa blessings ng iba rin. Ayan. So, mahirap kasi pag hindi tayo masaya sa blessings ng iba. Lagi natin kino-compare yun. And let go of comparison and embrace a mindset of gratitude, humility, and contentment. And dapat lagi tayong mayroong mindset na spirit of gratitude, humility, at saka yung contentment. Lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoon, sa biyaya na binibigay niya sa atin. At maging mapagpakumbaba din tayo. Baka minsan kaya hindi niya binibigay sa iyo, yung puso mo naman mali. Baka sa iba mo gagamitin yung hinihiling mo yon. Or mali talaga yung ginagawa mo. And lastly, let us cultivate a generous spirit in our own lives and relationships. So let us cultivate yung generous spirit. Sa church natin, sa Acts Church, isa sa natin yan eh. Yung core values, yung stewardship, pagiging generous sa mga binibigay ng ating Panginoon. At kung meron tayong opportunity to help someone, wag na nating, natulungan ko na siya nung ganun-ganun. Ang dami na nga niyang, dami ko nang nabigay sa kanya. Parang ganun, wag na nating isipin yun. Isipin natin, may opportunity tayo na maging generous, na makatulong tayo sa pangangailangan ng iba. And of course, maging generous na tayo sa relationship natin, sa ating mga kapwa, sa mga ka-SG natin, kung kailangan nila ng time, kailangan nila ng advice mo, or yung time lang. Minsan kasi kailangan, hindi naman laging material, no? Maging generous din tayo doon. Pero hanggat mayroon tayong opportunity to do good, gawin natin. Sabi doon sa ating verse of the week nga, let us not become weary in doing good. For the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. So therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Kaya nga siya may pangangailangan, ibig sabihin, talagang may pangangailangan siya. Huwag na nating i-classify or i-qualify. So, basta mayroon tayong kakayanan tumulong pag inano tayo ng Panginoon at ng Holy Spirit na tulungan mo yun, tulungan natin. So, yun ang ating application para sa ating lesson. At kung mag-ESG na kayo ngayon, ayan, off na. Meron na tayong SG questions. Ipopost na natin. Let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba at dinadakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tinuro mo po sa amin about kung paano kayo napaka-gracious, napaka-fair mo, Panginoon, at merciful ka, Panginoon God. And you are also a compassionate God. Lagi mong nakikita yung mga
kilalagyan namin, Panginoon. Wala pong naitatago sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, na napakamahabagin mo at napakadakila na yung pagmamahal sa amin, O God. Lord, patawarin mo din po kami, Panginoon, kung minsan hindi namin nakikita yung mga blessings na binibigay mo sa amin. Mas nakikita namin yung blessings ng iba kaysa dun sa blessings na binibigay mo sa amin. Lord, patawarin po kami kung nagiging mapag-compare kami, Panginoon, O God, at nagiging hindi kami nagiging gratitude, Panginoon, sa biyaya, naging thankful sa mga biyaya na binibigay mo po sa amin, Lord. At tulungan mo din po kami, Panginoon, na maging channel of blessings din, Panginoon, sa iba. At sa ministry na mayroon kami, Panginoon, na maging blessings din po kami, especially dito sa aming Acts Church, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng workers na ipinadala mo dito, Panginoon God. Kahit anong edad pa sila, Panginoon, alam namin na nagagamit na po sila, Panginoon, sa iyong ubasan, O God. Maraming salamat, Panginoon. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po and good afternoon.